Christian Coloco at Kevin Huerter yan ang ating pag-uusapan. Final seconds. Bryant for the win. Bang! Kagaya nga ng inaasahan ng mga Lakers fans. Tuluyang nang pinag-sign ng Lakers ang 7'1" center na si Christian Coloco na isang 2-way contract. Pero bago yan ay kailangan na muna ng Lakers na mag-release ng isang player sa kanilang tatlong 2-way contracts bago na official na mag-sign itong si Christian Coloco. At maalin man ito kana Armel Traore, Blake Hinson at Colin Castleton ang kasalukuyang nasa 2-way slots. Na nadraft nga ng Toronto Raptors bilang 33 overall pick noong 2022 itong si Christian Coloco. At 58 games nga lang siya na nakapaglaro sa regular season. Na may average naman na 3 points, 2 rebounds at 1 block per game na may 48% shooting naman ito sa field goal. Pero nagkaroon nga ito ng isang blood clot issue noong naglalaro pa ito sa Toronto Raptors. Kaya naman ay kalaunan ay na-waive ito noong nakaraang January ng kanyang kupunan. At inilagay nga muna ito sa NBA Fitness to Play panel na dito ay ne-review ng mga doctors ang kanyang medical record. Kaya naman nang ma-confirm na healthy na ito at cleared ng maglaro sa NBA by Fitness panel, ay agad na nga itong pinag-sign ng Los Angeles Lakers sa isang 2-way contract. Kaya naman ay may opportunity ito na makakuha ng role sa frontcourt ng Lakers kasama ni Anthony Davis. Lalo at itong si Jared Vanderbilt ay hindi pa healthy at ito namang si Christian Wood ay 8 weeks pang mawawala matapos ang naging surgery nito sa kanyang tuhod. Kaya naman sa pagkakadagdag ni Christian Coloco sa roster ng Lakers, ay malaki ang maitutulong niya next season para mapigilan ang ibang mga big man sa NBA katulad nila Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid, Victor Wembanyama at marami pa. Lalo at noong huling taon ni Christian Coloco sa college noong 2022 bago ito magpa-draft sa NBA, ay itinanghal siyang Most Improved at Defensive Player of the Year at nakasama pa ito sa All-Defensive Team. Ito ay matapos mag-average ni Christian Coloco ng 12.7 rebounds at 2 blocks per game. Kaya naman mag-i-improve talaga dito ang depensa ng Lakers next season. Lalo at hinahayaan nila na makagawa ng 117 points per game ang kalaban. At nasa pangwalo din ng Lakers sa NBA na may 37% sa 3-point range na hinahayaan ang kalaban na makashoot. Habang pang-10 naman ng Lakers na hinahayaan ang kalaban na makascore pagdating sa paint na may 51 points per game. Kaya naman sa mga area na ito kung saan mahina ang Los Angeles Lakers, ay walang duda na itong si Christian Coloco ang magiging sagot nila sa kanilang problema. Nasa October 22 nga sa home game sa pagsisimula ng regular season, ay makakalaban nga kaagad ng Los Angeles Lakers itong Minnesota Timberwolves. Lalo at alam naman natin na malalaki ang kanilang mga players. Kaya mapapalaban talaga dito itong sila LeBron James at Anthony Davis sa kupunan nila Karl Anthony Towns at Anthony Edwards. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo na may bago ng sentro ang Lakers? Samantalang isa namang sharpshooter na mala Klay Thompson ang dapat makuha ng Lakers via trade. At ito nga ay si Kevin Huerter ng Sacramento Kings. Last season nga ay 64 games lang itong nakapaglaro sa kanilang kupunan. Lalo at nagkaroon ito ng shoulder injury late in the season, na kung saan ay nag-average pa naman ito ng 10 points, 3 rebounds at 2 assists per game. Bumaba nga daw sa 36% shooting beyond the arc ang kanyang performance. Napanigurado na mas bababa pa nga daw ito dahil sa pagbabalik ni Malik Monk at pagkakadagdag ni DeMar DeRozan. Na masyado na nga daw maraming offensive talent itong Sacramento Kings na nandyan pa sila De'Aaron Fox at Keegan Murray. Kaya naman ay kailangan ng kanilang kupunan na kumuha ng isang defensive player para mas lumakas ang kanilang kupunan. Na dito kasi ay nahihirapan at nag-e-struggle talaga sa area na ito si Kevin Huerter. Na ang kailangan nga ng Sacramento Kings ay isang forward na defensive specialist. Kaya maaari na talagang i-trade ng Kings itong si Kevin Huerter next season lalo na kapag nag-struggle ito sa unang part ng season. Na meron pa nga ito hanggang 2025-26 season sa kanyang kontrata dito sa Sacramento Kings. At nasa $16 million nga ito per year. Kaya malaking pera pa rin ito para sa isang player na hindi naman malaki sa ngayon ang impact sa kanilang kupunan. Lalo at marami ng offensive option ng Sacramento Kings para sa susunod na season. Bagamat mahalaga pa rin ang shooting mula dito kay Kevin Huerter pero isang forward na defensive player sa ngayon ang kailangan ng Kings. Kaya naman ay titingnan daw ng kanilang kupunan ang makipag-trade sa maalinman sa Los Angeles Lakers at Philadelphia 76ers. Lalo at ito daw ang mga kupunan na kailangan ng improvement sa kanilang shooting. Pero kayo mga idol, maganda ba na kunin ng Los Angeles Lakers itong si Kevin Huerter?